ng konti. Ayan. Pero teka lang, dito, bakit kayo po, si Kuya Benny, galing dito sa gobyerno, at kayo ho naman matagal sa experience niyo sa Kongreso, yung power of the purse. Ano nga? Usually kasi, di ba taon-taon, ang bawat departamento ng ating pamahalaan ay humihingi po ng pondo. At ngayon, nako, ang latest, hindi pinirmahan ng Pangulong Bongbong ang proposed budget para sa susunod na taon, at ang balita ay dinilay niya ang paglagda. Kuya Benit po, ewan ko kung nabalitaan niyo rin po. Well, yan ang nabalita natin kanina kung nasa Si Benny ang nakabalita. Sige, ano ba nangyari? sa tingin ko talagang may duda ang ating Pangulo na mukhang merong hindi maayos doon sa budget natin, no? Para sa susunod na taon. Kung kaya't nice po atang revisahin ito para malaman kung ano ang dapat na maibito. Ayun. Yun ang impormasyong natanggap natin dahil nakita naman natin na mukhang mali yata yung nangyayari. Dahil noon, ang unang-unang binibigyan ng pahalaga sa ating lipunan ay yung edukasyon, yung pong kalusugan. Ngayon mukhang Construction natin number one ngayon. ang number one ngayon, DPWH. Opo. Hindi naman natin sinasabing mali, no? Pero sa konstitusyon natin, mukhang may linya na pagkakasunod-sunod yan eh. Oo. Di ba? Kung ano nyo nga po kami, turuan nyo nga kami, kung ang pag-uusapan ay budgeting na bawat departamento, ano ba talaga ang pagkakasunod-sunod? Kung ang pag-uusapan po ay ang ating konstitusyon po. Wala namang pagkakasunod-sunod, pero wala ang ba? Ministerial, Opo. ang dapat na bigyan ng mas malaking pondo o budget, yung Department of yung Education, para sa education. Sapagkat pananagutan naman kasi ng ating Estado, pangalagaan talaga ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya ang kinabukasan ng bansa mo, yung mga kabataan na mag-aaral. Opo. Sapagkat sila naman ang susunod na leaders ng bansa. Kapag hindi mo naihanda ang mga leaders ng bansa mo, ano mangyayari naman sa kinabukasan? Kaya palaging ang pinakamalaking bahagi ng pondo nakalagay sa saligang batas para sa education. Para sa education. Para sa kabatiran ng ating mga kabayan ko, at sa ating mga taga-subaybay, ito po para yung balita, no, ha? Kinumpirma po ng Malacanang na maaantala ang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos para sa 2024 o 2025 General Appropriations Act o ito pong GAA na original po nakatakda sa Desyembre 20. Ayon po sa tanggapan o sa Office of the President, ito ay dahil sa masusing pagsusuri sa ilang bahagi ng panukalang budget kung saan may mga provision daw po na kinakailangang i-veto ang Pangulo. Bagamat hindi pa lalabas eksaktong detalye ng mga binitong provision, sinabi ng Malacanang na ang mga ito ay may kaugnayan po sa overlapping functions ng ilang ahensya, reallocation ng pondo, at iba pang usaping teknikal. Tiniyak po naman ng palasyo na nananatiling pangunahing layunin ng administrasyon na maipatupad ang budget sa lalong madaling panahon upang masuportahan ang mga mahalagang programa ng gobyerno, kabilang po ang infrastruktura, edukasyon, kalusugan, at agrikultura. Yan po ang balitang pinanggap ng ating himpilan. Kaya kung halimbawa pinag-uusapan Ipasa lang si natin Doc dito, Hindi ko ka-open. Benny, ay yung maaaring mapito yung ibang line items. Opo, line dito ang tawag nila po. Line dito. Hindi niyo ma-open? Hindi naman natin dinidebate sapagkat Sino nasa ginawa saligang siya? batas naman talaga ng Pangulo. May karapatang magbito ng line items sa ating budget. May nauukol sa appropriations, Expired daw. sa tariff, at saka sa revenues, Opo. Kaya lang merong isa pang merong isa pang concern dito. Merong mga inalis na budget na inirekomenda, halimbawa yung sa PhilHealth. Opo, yan. Kung hindi ako nagkakamali, nagrekomenda ang PhilHealth ng 74 billion na ito'y tinanggal ng BICAM. Opo. May nagsasabi na hindi dapat ginawa yon sapagkat, alam mo, pangkalusugan naman yon. Kaya lang, meron silang mga katwiran na sinasabi riyan
meron yata 150 billion na surplus Opo, ng sir. 2024. Tama po. Yung PhilHealth. Mhm. At meron yata ang 600 billion yata na nandyan na hindi nagagamit. Opo. Reserve fund daw po nila At yun. Opo. pagkatapos meron daw questionable na ginamit. Oo, open naman. 6 Tuloy billion. lang. Tuloy lang wala pa ako Na nag-coordinate. parang anniversary ball Opo. na may kinasangkutan yata yung mga anomalya. Oho. Yun ang ginamit na kadahilanan kung bakit yata inalisan ng 74 billion. Pero Ayun. sa ating batas, ito yung PhilHealth, the Philippine Health Insurance Ay, Corporation. Health Insurance Corporation, PHIC. Opo. Universal Health na ito eh. UH. So ibig sabihin, kailangan mong magtalaga ng kaukulang pondo para sa lahat ng Pilipino. Dapat ang paglaanan ito ng pondo ko. Ganun ba talaga dapat? Oy, ano ba yung universal health kung hindi Aha. hindi mo ba isasama lahat pag universal? Kasi ang katunan nila po, ang dami niyong pera eh. Hindi, yung surplus na sinasabi, maaari daw tawaging surplus ito kung ang pondo ng PhilHealth ay sapat para bayaran lahat ng utang niya. Oo. Eh, hindi raw Eh, ganoon. hindi pa nga nakakabayad sa napakaraming pagkakautang sa mga Ayun. hospital eh. Tsaka Paano sa mo mga- tatawaging surplus yun? Hindi raw maaaring tawaging surplus Primero, yun. kwentahin muna natin. Opo. Marunong naman sa math ito. Ay, Eh. opo, opo. Sa dami ng Totoo, negosyo ang dami nito, natin eh. mga, si John Paul, ganun sa... Oo. 100